chinismis sa akin si Alex. Ako, alam Kumikita ka daw ng 5M a day. May no, ganon? yun po yung medyo mahina na ako nun. Mahina May time yung po 5M a day. Magkano yung pinakamalakas? May time po na kasagsagan ng sobrang lakas po. Pumapalo po minsan ng 13, ganun, 10 to 13. Opo. Pero kasama po din araw? yung puhunan. 13M? Kamusta 30s? Grabe! Ang dami na nagpapareact sa akin dito sa kinikita ni Rosmar. Meron kasi siyang video, I'm sure napanood nyo naman na to. Meron siyang video sa Tony Talks, tama ba ako? Tony Talks yung pangalan ng vlog ni Tony Gonzaga. Basahin natin, ito sabi dito, may chinismis sa akin si Alex, sabi ni Tony Gonzaga. Kumikita ka raw ng 5 million a day. Nakakaloka. Sabi pa niya yun po yung medyo mahina ako doon. Mahina yung 5M? Magkano yung pinakamalakas? Sabi niya may time nakasagsagan po sobrang lakas. Pumapalo ng 13. Ang laki. Ngayon ako ang dami rin kasi mga naging issues. Madaming mga usap-usapan after nito. Of course tayo, kita tayo ng 5 to 13 million. Siyempre, nakakaingit din yan, te. Nakakaingit. Mapapasana all talaga tayong lahat. Eto, may papanoorin tayo. Pero bago yan, mag-like, subscribe at notification bell muna kayo. Meron tayong 1,000 Gcash giveaway. December na. Bukas, magpo-post tayo ng winner natin for the month of November. Kaya sagutin nyo yung question of the day natin. Tapos, sundin nyo yung mechanics na nakalagay dyan sa comments. Eto, panoorin natin. Chinismis sa akin si Alex. Ako, alam Kumikita ka daw ng 5M a day. May no, ganon? yun po yung medyo mahina na ako nun. Mahina May time yung po 5M a day. Magkano yung pinakamalakas? May time po na kasagsagan ng sobrang lakas po. Pumapalo po minsan ng 13, ganun, 10. Ang laki, no? Imagine mo, isang ganun lang. Set na ako, ilang taon na ng buhay mo yung, yung pera na yung isang araw niya, di ba? Ganun, 10 to 13. Opo. Pero kasama po din araw? yung puhunan. 13M? Pero kasama naman daw pala yung puhunan. So, hindi pa yun lahat yung kita niya talaga nung araw na yun. Ilan ang sports car mo na ngayon? Ngayon po, meron po kami Ferrari, Lambo, GTR, Porsche. Ano nga ba yung mga sasakyan? Di po kasi ako Hindi na family. niya alam. Nawala na siya sa dami ng sports car. I mean, chika lang ako sa inyo. Alam mo, hindi lahat ng, I'm sure lahat ng mga nagme-ari na ng mga bagay-bagay, hindi lahat ng pagmamay-ari ay assets. Kadalasan talaga, liability sila. I'm sure maraming makaka-relate dyan sa sinabi ko. Na mas madami pang yung gastusin, mabigat magmay-ari ng mga bagay-bagay. Naintindihan niyo ba ako? Kasi, basta. Anyways, tignan natin to! Ayan, may Ferrari, Lamborghini, GTR. Alam mo, hindi ko nga alam yan. Sabi niya, hindi ako familiar sa mga sasakyan. Ang dami daw. Sa sobrang dami, nakalimutan na nila. Sana all ganun yung problema, no? Nakakaloka. Anyways, dahil nga dyan, eto na, syempre, samot-sari yung reaction ng mga tao, nandiyan yung mga haters, at nandiyan rin naman yung mga katulad ko, na nainggit. Ano ba? Diba? Nakakainggit naman kasi talaga yung ganyan. Imagine mo, wala na lahat ng mga problema mo sa buhay kung marami kang pera. Hindi totoo yung sinasabi na hindi ka mapapasaya. Kasi para sa mga katulad ko, ang daming problema na masosolve, diba? Ang saya-saya. Ang saya-saya nung peace of mind, no? Yun yung mabibili mo pag marami kang pera. Nabibili ang peace of mind kasi wala ka ng problema. O, eto na. Punta na tayo sa comments ng mga tao. Dalawa lang yan. Una, sabi niya, sa mga naiinggit, you will find Rosmar boastful. But to us who have goals in life, very inspiring daw. Ito yung isang comment. Pwede naman yung asawa niya nagpabili or may gusto and she doesn't even care what it is at long as masaya yung asawa niya. Ito na yung sinasabi kong dalawa yung nahahating komento. Number 1, sabi dito, very inspiring. At number 2, pag-inggit pikit. Para sa akin, dalawa, nakaka-inspire. Syempre gusto ko rin ng ganyang buhay. Pero at the same time, syempre gusto mo din, naiinggit ka din. Hindi naman negative yung salita inggit, pero alam mo yun, gusto mo ma-apply din yung ganito sa buhay mo. Diba? Eto ngayon, yung nagiging issue dito, nagiging usapan. Tignan natin to, Netizens hope the BIR is checking its records and taking down notes after social media influencer bragged about at least 5 million daily sa mga businesses.
Sumagot pa itong si Rendon Labador, patunay na hindi talaga nabibili ng pera ang katangahan. Mali pa yung pagkakasabi niya doon, hindi ko po alam kung ano yung pinopoint out ni Rendon. Pero mali pa yung pagkakasabi niya. Ito pa yung komento, jackpot ang BIR kay Rosmar. Alam mo ako ha, parang ina-assume ng mga tao na hindi nagbabayad lahat ng mga business owners, ng mga influencers, when in fact, para makatanggap ka ng mga project, kailangan nagko-comply ka sa BIR. Pag business owners kayo ha, wala kayong peace of mind pag hindi kayo nagko-comply sa BIR. Yan, totoo yan. Ako as much as possible, ayoko ng problema sa BIR, te. Talaga kami, first project ko pa lang talaga, nag-open na ako nag-register na ako sa BIR. And I'm pretty sure, ganun din sa kanya, given na napakatagal niya na sa business, ay hindi ko alam kung kailan siya nag-start. Pero tignan natin. Sure ako na nagko-comply siya. Ganyang kalaking kita, di ba? Nagko-comply yan. Pero, sinerch ko. Ito naman kasi, may chika naman pala siya at malalaman natin ang katotohanan. Sabi niya, dati takot din ako sa BIR. Nalaman ko, no? Ay, ito pala, 2015, may physical store na daw siya. Takot na takot siya every time na may tax mapping na nagaganap doon sa store. Hindi lang as influencer yung kinikita. I think wala nga itong kinikita as influencer. Talaga lahat ng kita niya sa business niya talaga. Malayo yun, no? Malayo kita ng influencer sa business talaga. Basta kinakabahan daw siya pag sinabing BIR. Actually, ako din. Kasi hindi tuturo sa'yo lahat eh. So, hindi mo alam may nagawa ba ako. Mali. Maiintindihan nyo rin yan pag nagbabayad na kayo ng tax ninyo. Kasi hindi naman tuturo sa school na, ay, ito yung kailangan bayan. Talagang aaralin mo on your own. Yun din yung mali sa atin, sa totoo lang. Sana na ituturo talaga siya. Pero BIR ambassadress pala siya at guest speaker pa daw dun sa keme-keme nila. So, ayun naman pala, diba? Sabi ko naman kasi sa inyo, ang mga tao lang kasi siguro talaga maraming basher si Rosmar. Actually, ako hindi naman ako basher dyan, pero may tendency kasi tayo na gusto nating mapabagsak talaga yung mga umaangat. Totoo yan. And I think marami sa atin, ganun lang din yung nararamdaman kay Rosmar, di ba? Aminin din natin sa sarili natin. Ayan, may meeting siya with BIR Commissioner. Naalala ko noon, may gumawa ng chismis na hinahabol daw ako ng BIR. Tapos Rosmar as BIR top withholding agent. Magbabayad lagi ng tamang tax. Ay pinasalamatan pa siya, no, ni Romeo Lumagi. Hindi ko po kilala si Sir Romeo Lumagi, pasensya na po. Tapos may picture pa sila, done meeting with BIR Commissioner Romeo. Ayan. O di ba? Actually palakpak para sa kanya. Ganyan naman kasi talaga dapat kasi ano natin yan, obligasyon natin yan sa bayan, di ba? Hindi man nagagastos ng tama ang mga taxes natin. Kakalungkot man. Pero obligasyon natin yan sa mga kapwa natin Pilipino at sa ating bansa. Tama lang, no? Na magbayad talaga tayo ng tama ng tax. Ako nagbabayad. Malaki, pero okay lang naman. For as long as may peace of mind ka, di ba? Tsaka tama yung ginagawa mo, walang issue yan, di ba? Marami akong kakilala na umiiwas talaga. Hindi tayo magsasalita. Actually, marami mga content creators, I think, na hindi pa rin nagbabayad ng taxes at hindi pa rin nagre-register sa BIR at this point. Di ba? Ang dami ng mga na-issue ng ganyan. Marami pa rin hanggang ngayon. Totoo yan. Ako kasi nakasulat lahat sa akin talaga. YouTube lang naman ang pinagkakitaan. Wala naman akong business. Kaya kayong lahat, ayusin nyo. Yan ang maaano ko sa inyo. Yan ang maipapayo ko sa inyong lahat. Na hanggang maaga, ayusin nyo. Nakaka-overwhelm. Totoo, nakaka-overwhelm mag-ayos ng taxes. Kasi honestly, hindi ko talaga hanggang ngayon, kaya nakarely lang din ako sa ano ko. Nakarely lang din ako dun sa nag-aayos ng aking taxes. Dahil ang hirap talaga. Mahirap talaga. Pero, yung nasabi ko sa inyo, pag nako-comply nyo ng ayos, wala kayong iniisip, ang sarap magtrabaho na wala kayong iniisip. Yun lang. Para din sa mga haters ni Rosmar. Hindi ako fan ni Rosmar ha. Hindi rin ako hater. Wala akong masyadong alam sa kanya. Bukod sa mga chismis dito sa kanya na lumalabas lagi na nire-reactan natin. Pinaghirapan niya yan. Kinasakit ng ulo niya yan. Deserve niya yan lahat ng pera niyang yan. Diba? Wala tayong say dyan. Sobrang ekis pag may ano tayo eh. Sobrang ekis nung maraming say sa pera ng iba. Pera niya yan. Kung saan niya gustong gastusin yan. Kung gusto niya bang i-brag yan. Sa kanya yan. Tayo, ang makokontrol lang natin kung maiinggit ba tayo o mai-inspire tayo sa kanya. Pero ako, gusto ko din, nakakainggit din, diba? At maganda yung payo niya na ayusin yung BIR.
So, yun lang po yung video natin para sa araw na to. Ito yung question of the day natin, ha? Last chance nyo na to kasi December na bukas. Kayo, anong masasabi nyo sa laki ng kinikita ni Rosmar? Napapasana all na din ba kayo? Naiinggit ba kayo? I-comment nyo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Clara the Third. Magpapaalam.